Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si former President Rodrigo Roa Duterte muling hinamon itong si PBBM na sumailalim sa drug test. Okay? Ako, tama itong sinabi ni Duterte, no? Mamaya, i-comment natin yan. Okay? So, ito, bago natin ito pag-uusapan dahil mahalaga ito, no? I'm very sorry kung hindi ako nakapag-live kanina, hindi kaagad ako nakapag-vlog patungkol po dito. Alam kong very hot issue ito kasi I need to get more details, information bago ako mag-vlog. Kilala nyo ako, ha? Bago ako mag-vlog, magre-research muna ako bago ako, hindi to paunahan para sa akin Dapat, every time na mag-vlog ako, dapat may ika-present akong research, ha? May ika-present akong explanation, ebidensya, bakit ko ba nasabi ito. Okay? At yun, handa na tayo dito. So, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha, at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, punta tayo dito sa next natin. Itong hinamon ni former President Duterte, si Marcos Jr. O, ito, pasok. Tinanggi naman ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman ng grupong Hakbang ng Maysud o Maysug sa nag-viral na edited video ni umunoy PBBM sa Amerika at Canada na humihit-hit daw ng droga. Sa pahayag nilabas ng partidong PDP Laban, sinabi ni Duterte na matututukan lamang daw ang isyong ito kung sasailalim sa hair follicle drug test. So, Mr. President Bongbong Marcos, para po matapos na itong issue na ito, the best way, na matukoy ito kung totoo man o hindi, magpa-hair follicle test ka raw, sabi ni former President Duterte, para matapos-tapos na ito, di ba? PBBM. Kung magnegatibo raw dito ang Pangulo, tiyak nawawala maagam-agam sa kanya ng publiko. Correct. Ang payapa ni Duterte sa Pangulo, hindi dapat gawing katatawanan ng issue. Alam daw dapat ni Marcos na... Kasi, kung tatanungin na naman si PBBM patungkol dito, huwag mong sabihin, Mr. President, na tatawa-tawa ka na naman dito sa issue na ito. This is a serious accusation. This is a serious allegation, sa mga nagsasabi, especially ito mga taong bayan na nagsisigaw ngayon sa mga isog rally. Okay? This will cost your presidency. Hindi ito biro. Sabi ni former President Duterte, hindi ito biro. And itong bagay na ito ay dapat ito imbestigahan, and the best way is magpa hair follicle test ka. Sa tingin ko naman, Mr. President, malinis ka, di ba? Huwag kang matakot kung malinis ka, magpa hair follicle test ka. Huwag kang matakot. Di ba? Seryosong bagay ang alegasyong dulugista ang Pangulo. Wala pang tugon sa payag ni Duterte ang palasyo. Pero dati nang tinanggi ng group ng Pangulo na gumagamit siya ng illegal na droga. Kinumpirma rin ng DICT na edited ang naturang video na pinalabas sa isang pagtitipon sa US at sa Canada. Mga kapatid, Julius Papa. So I hope na itong si Presidente Bongbong Marcos, makinig ka sa ating former President at makinig ka sa taong bayan. Ikaw po ay hinamon ng taong bayan na magpa hair follicle test para matapos na itong issue na ito. Okay? At magpa-hair follicle test ka in front sa camera para talagang malaman ng taong bayan na malinis ka. Di ba? Yun lang naman sa ibang balita naman, ito pa. Play. Muling hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test. Kasunod po yan ang paglabas ng umunoy video ni PBBM o pinagbubukan si PBBM na gumagamit daw ng droga. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Pinulutan sa Maysug Rally sa Los Angeles, California si Pangulong Bongbong Marcos. Ipinalabas doon ang video ng umano'y pandodroga ng Pangulo. Pinagre-resign at tinawag din nilang bangag si ito na yung Ang Maysug ay grupong ito na yung pinakita natin kanina, no? Iba lang yung reporter na nagsasabi, no? The same yun sa unang video natin na ipinakita. So, I want to stop that video kasi paulit-ulit na yun, no? So, medyo ako guys, no? Yung nagpa-vlog tayo ngayon pero masakit talaga yung ulo ko guys, no? Mafe-feel ko talaga yung headache ko, no? So, I want to rest na talaga, no? Pero, bago ang lahat, no? Mag-comment kayo guys, mag-react kayo kasi mahalaga ito Talagang and by the way, bago ko ito makalimutan pala,
Hinamon, sumailalim. Bukas may ibabalita ako bukas patungkol doon kay Vice President Inday Sara Duterte, no? Bukas na 'yon, no? Bukas ng umaga magla-live tayo. Patungkol po sa reaction po ni VP Sara patungkol diyan sa SONA at itong kumakalat na issue na ito. Okay? Bukas 'yan, bukas. Pero bago ang lahat, guys, no? Libre kayong mag-comment, mag-react patungkol po dito sa video na ito na ano sa tingin ninyo, ha? Maniniwala ba kayo sa mga kaalyado ni PBBM na ito ay peke? Naniniwala ba kayo doon sa kampo ni Maharlika na ito po ay authenticated? And anong masasabi nyo sa investigasyon patungkol dito kung ito ay peke o hindi sa ginawa po ni Jojo de Guzman TV? By the way, you subscribe Jojo de Guzman TV. Anong masasabi nyo doon? Okay? And anong masasabi nyo sa ating former President Duterte na hinamon itong si PBBM na magpa-hair follicle test? Okay? Mag-comment, mag-react patungkol doon at pabasahin natin yan sa comment section. Okay? I need to rest na, guys, kasi talagang masakit talaga yung ulo ko, no? Hindi ko na maiisa yung aking mga mabanggit yung aking mga moderators, no? Kasi ano na talaga. Maraming salamat mga moderators, ha. Hindi ko na kayo babanggitin isa-isa. Babawi na lang ako sa susunod na vlog. Maraming salamat sa mga moderators at sa mga audience ko dito sa Donmar TV. Maraming salamat po. Kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion patungkol po dito sa mga maiinit na issues sa ating lipunan. Okay? See you in my next video. See you in my next live. Have a great day, have a great night, and God bless po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Ganun lang ba kabilis? O ganyan lang kahina ang inyong technology dyan sa pagsusuri na ito? Kasi doon sa labas, sa Amerika o kung saang lugar man yan, it will take weeks and months at sa labas na yan, ha? Their technology there is very high-tech already. Pero yung Pilipinas, ang bilis. Walang 24 hours, meron na silang resulta na para sa kanila, peke raw. Di ba? Nakakatawa nga eh. We can confirm that this is really an edited video or a fake video. Ito si Yusek Jeffrey D. Ng DICT. Siya ang nag-confirm dyan kanina na ito ay peke. Ganyan kabilis. This is a fake video. Mapapansin niyo that the lighting is not consistent. And parang nandito maliwanag, the rest is madilim. Para kay Defense Secretary Yun lang, ganun lang kababaw ang explanation niya. Ginamitan lang niya ng 5 senses siguro. Nagtatanong lang ako, ha, ginamitan niyo ba lang ng 5 senses? Tapos sinabi niyo, peke yan, peke yan. Ganun lang ba? Hindi dapat ganyan eh. Gibo Chodoro, parte ng Buti pa itong si Jojo de Guzman TV, naging detective at forensic yung ginawa. Stabilization plot ang malisyosong video. Obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan. Diba, kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga sekretary ni PBBM, meron talagang statement kaagad. Yan ang sinabi ni Panelo. Publicity seekers. Mga attack dogs ba? Mga attack dogs ni PBBM. Nagkaroon without even investigating. Ako pa sa inyo, bago kayo magsalita sa media, this is for the protection sa ating presidente. Yan kasi dyan kayo kasi nagkamali eh. Kaagad meron kayong statement nang hindi nyo nga pa ini-investigate ng mabuti. Nagpalabas na kayo ng statement sa inyong mga bibig. Hayaan nyo nang palutangin yan for how many days bago kayo maggawa ng statement. Kayong, hindi lang si Gibo ang itinitukoy ko dito, lahat ng mga kaalyado ni PBBM at mga sekretaris niya, lahat puro may statement talaga. Na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Dagdag pa ng kalihim, isip bata ang gumawa nito. Etong yung destabilization na yan, kayong nagsasabi niyan. Ang ginawa lang ng Maisog is pinakita lang yung video. Tapos sumisigaw, parang nagrarally talaga. Sumisigaw yung taong bayan na Marcos resign. Di ba? Kasi hindi nila nagugustuhan yung nakita nila sa video. And that's their opinion. And demokrasya naman tayo. So, respetuhin natin ang kanilang isip batang mga attempt na mapahina ang isip bata raw kayo, Attorney Harry Roque, Maharlika, isip bata kayo, sabi niya. Ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Posibleng sinadya rin daw sa Amerika ilabas ang video para hindi sila makasuhan dito sa Pilipinas. Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Ito para sa akin, inilabas po itong video na ito kasi dati na itong usap-usapan na merong video.
tiniming lang talaga nila sa SONA. Ngayon, kung sasabihin ng mga kaalyado ni PBBM na ito po ay form of destabilization, wala tayong magawa dyan. Respetuhin natin ang kanilang para sa atin, praning na pag-iisip. Pero para sa atin, it's very obvious na ang taong bayan, mismo naman siguro kayong lahat dyan na mga government officials, gusto nyong makita rin ito. Gusto rin nating malaman kung ito ay totoo o peke. AI ba ito o hindi? Di ba? At ngayon, sa Donmar TV po, ano ba ang pananaw ko dito? Ito ba ay peke? O ito ba ay totoo? Itong video na ito, yung opinion ko. Okay? Panoorin natin, ha? Panoorin natin itong kay Jojo de Guzman na explanation. Okay? Bago ako magdesisyon, okay? Kung totoo ba ito o peke, okay? Pakinggan muna natin si Jojo de Guzman ang kanyang mga ano tawag dito? Ang kanyang ginawa patungkol dito sa video na ito. Okay? Kung sinusuri po, ha? May sarili pong ginawa itong si Jojo de Guzman, ha? Mag-subscribe nga pala kayo kay Jojo de Guzman TV. Kung paano niya ito tinest kung ito ba ay peke o hindi. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman